Konnichiwa! Welcome to our travel series. Ito nga pala yung isa sa unplanned gala namin sa Takaoka. Nung June pa nga pala to. Magna-9 na ata nung nakarating kami dito. Kaya ayan, wala nang tao talaga sa daan. Ito yun, hanap-hanap kami kung asan ba yung hotel na pag-i-stayan namin. At syempre sa favorite hotel namin, ang Apa Hotel. Nasa gilid lang pala siya ng train station. Namali kasi kami ng nilabasan. Basta Apa Hotel talaga. Labas pa lang, palaban na eh. At syempre, hindi mawawala ang aming mandatory mirror shot. After payment, dumiretso na kami agad sa room para makapagpahinga na rin. Sobrang linis at bango ng room, may comfortable bed, mabilis ang wifi, tapos may TV. Pwede nyo nga pala i-connect dito yung Netflix nyo para makapanood kayo. At syempre, hindi mawawala ang toilet check. Sobrang linis, sobrang bango, tapos walang kahit anong stain sa floor. Always complete toiletries. Sa toilet pa lang, 10-10 na. Busy nga pala ako dito kasi kinukunik ko yung Netflix ko para naman makapanood na kami. Habang si Chris hindi pa rin tapos sa kanyang room tour. After naming maayos yung mga gamit sa room, lumabas muna kami para naman makabili ng pang snacks habang nanonood kami. Ito nga pala yung view namin from the window. Kitang-kita na super lapit lang talaga niya sa train station. Breakfast time! Ito yung isa sa main reasons kung bakit nagustuhan namin sa Apa Hotel. Sobrang sasarap ng free breakfast nila. At sa sobrang dami, ikaw na lang talaga yung problema kung alin ba dun yung pipiliin mo. Then after breakfast, nag-prepare na din kami kasi 10 AM mag-check out na kami dito. So ayan, habang hinihintay ako ni Chris, video lang siya dyan. After namin maayos yung mga gamit namin, dumiretso na rin kami sa baba para makapag-check out. Yung reception area talaga nila, sobrang elegante. Tapos kahapon, nung pagpasok namin, talagang babatiin ka agad ng mga staff. Grabe, very warm and friendly. Sobrang smooth nga lang pala nung naging transaction namin kagabi nung nag-check-in kami. Then, pag naman mag-check out na, ida-drop mo lang yung card, then okay na. Diba? Super hassle-free. Tara, samahan nyo kami mag-explore dito sa Takaoka. Wala nga pala kaming data kaya habang may wifi, tuwing gala namin ipinipin na namin yung location na pupuntahan namin para hindi na kami mahirapan sa paghahanap. Pero madalas naman marami kayong makokonekan. Sa mga train station, mga supermarket, may mga free wifi sila. Sa sobrang lawak ng train station, hindi na namin alam kung saan ba kami lalabas. Pero ito ako, sunod-sunod lang sa aking walking Google Maps. Medyo nahirapan kami sa paghahanap ng tram na sasakyan namin. Buti na lang sobrang bait nung nakasabay namin na hapon. Inihatid pa niya kami dun sa pinakang sakayan. Siya nga pala yung naka-green sa unahan namin. Sabi niya sunod lang daw kami sa kanya. Tapos eto na, itinuro na niya kay Chris kung alin ba yung tram na sasakyan namin. Grabe, sobrang bait niya talaga. Kung plano nyo palang pumunta dito sa Takaoka, don't miss the tram ride. Mga character trams dito sa Takaoka, sobrang cute. Lalo na yung Doraemon. Yun sana yung gusto namin sakyan, kaso hindi namin naabutan. Itong Takaoka nga pala, hometown to nung Doraemon's creator. And finally, nakarating na rin kami dito sa Ochikawa River. Ito nga pala yung sinasabi nila na Venice of Japan. Medyo malayo pa to mula dun sa binabaan namin. Ang daming pasikot-sikot, kaya kailangan talaga na ipin mo na sa Google Map para hindi ka maligaw. Sobrang pagod ng paglalakad papunta dito, pero pag nakarating ka naman na sobrang worth it, parang gugustuhin mo na nga lang umikot ng umikot eh. One tram ride nga lang pala to mula sa Takaoka Station. Then 400 yen lang yung pamasahe. Kaya tara, visit nyo na din yung Venice of Japan. Takaoka's hidden calm, the Ochikawa River. Arigatou gozaimasu mina, till our next travel series!